Hi guys, what's up? Good evening. So it's 8:33 in the evening and it is April 27. Today is April 27 and I'm going to do the challenge which is one shot, one makeup challenge. So meron ako dito Ginebra sa dito. Meron akong gin. Buksan ko na siya and ang nalagay ko is pang mango kasi mango yung favorite ko. Ayoko ng pineapple. And nanghiram ako sa aking friend, si Arlene, shot glass. Meron pa. Meron pang asa na yun? Patay na. Hindi ba ako lasing na mawala na ako. Mabuksan ko na siya gamit ko. Okay na. Okay. So what we're going to do is magtatapon tayo. Magtatapon tayo para may space yung juice. Isang shot. Isang magtatapon. So ba? Okay, I'm back. Dito ako sa taas gumawa kasi malamig. Aircon. Dalawa yung binili ko kasi in case hindi ko talaga carry yung ano. Ito ang dami. Huwag na natin. Hindi na ako magtatapon. So lang matamaan mag-iap. Ilagay na natin yung pang. Ay, papo! Madami na dito. So, mix natin. Ito masarap. Okay. So, let's start. Lagay mo na ako ng contacts. Kasi, bili ako ng contact lens. Lagay. So, color is enough ng solution. Lagay mo natin yung contact lens para pretty. Tapon pa. Ang daming ate. Tagal ko nang gustong gawin to, tsaka ano, kaso lang wala akong time. Oh my god. Dapat maayos yung pagkalagay. Yan. Laki. Hindi ko siya sa mata ko. Oh my god. See? Ganda. Ako sanay. Ganda naman. Basta lang hindi ako sanay. Latina. Parang ano? Hindi ako makakita. Dadala na mata, no? Parang ang pretty. Ayos. Wow! Gusto na parang ano? First thing, maglalagay tayo ng foundation. Mag-ano ako ng Facebook. So I have my laptop on here. I'll show you. Kaso lang pag naano kasi nagagalaw kasi dito ko papanoorin yung ano makeup tutorial na senior ko sa aking wall. Ano ba yun? Mahilig talaga ako mag-makeup. Noon pa. Kasi pangarap ko mag-yang isang. Kasi yung ano ko. Sige po. Pagka may sticker pa my friend. Sige pa sa akin. Sabes. Our signature makeup look actually vary sa iba't ibang klase ng event. It can be in any event. Iiba-iba lang kami ng colors, the way namin gawin yung kilay, shadows. Gamit tayo ng brush para maarte.
na lang with the brush. Or what I like. So, ibigyan naman natin. Ganyan. Ibigyan ko lang yung hat. Hindi naman yung moisturizer kasi kailangan ko yan. After maligo. Walang pa ang iyong nadala. Alam kong iba na ang tinito. Puso mo. So guys, a little bit of a story. Kahapon pala sa mga pero kung ano no, tanga-tanga. Kahapon pala sa mga nag-a-ask ng questions. Ano nangyari sa ate ko? For something later, like, paano bumatay ng ego? Kung bumatay ng ewan. Puti yung mata, tapos hindi namin nilipin. Sobrang puti ba? Sobrang puti nga. Pinusin sa ako. Bado. Ano ba yun? Nakakita natin. So, we're back. So, sa mga nagtatanong dyan kung ano yung diagnosis ni ate. Ano yun? Malignant neoplasm of overlapping lesions of ayun yung pasabi guys. Kasi naiiya siya. Huwag nyo na lang alamin. Kailangan daw tanggalin kasi para so huwag na natin pag-usapan guys si ate kasi ayun niya ipaalam so nahiya siya. So let's start the shot kasi tapos na tayo sa atin. Ay, hindi ko kaya. Sige, as promise I will shot this one. Baka malasing ako. Okay. Ang tapang. Oh my God. Tubig. Tubig. Ang tapang guys. Ang init sa chest. Kayanin ko kaya to? So, next! Contour. Hindi ako ng contour kasi mapangit ang kulay. Ito sama pa siyang brush. Isa lang. Ito bed. Sabi na. Lalagay ko daw. Wait. Ano tama ko sila? Kasi, ano ko, dito ako. Mga ba? So, lalagay na dito. 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 Tapos dito. Dito. Tapos, dito. Tapos dito. Tapos, orbitas na ako pa. Dito. Ito naman. Tapos naman. Okay, natin. Using the magic sponge. Tapos after nito siya tayo ulit, syempre. Kasi sabihin nyo madaya ako, no? Kulang yung ano. Sa ilong. Para magbuka tayo matangos kasi bago tayo. Oh, sino ka dyan? Parang kulang yung dito sa pisngi. Okay. Let's blend. Maganda siya kasi pigmented. Kaso lang hindi ko alam. Nakalimutan ko kung anong store yung binigyan ko. So, another shot guys. The extent to eyebrow. Yan lang natin guys. Baka malasing ako agad. Nagpapawisan na ako. So, ayun. Nagpapay pa yung gagawin. Please natin. Ulit ko yun. Ah! Grabe. Wow. Eyebrow guys. Bakit eyebrow? Kasi yung from Hollywood. Sobrang dami guys. As in, yung eyebrow.
Okay? Kasi isa na pa sa balik. Medyo malayo sa pag-ilaw. Wala naman ang pag-ilaw. Paano ba yun? Ating power. Ilang ka Good. Diba? Nahihirapan ako sa ano, hindi ako makakita sa contact lens. Tapos, medyo nakainom na ako. Nahihirapan ako makita. Kailangan protect kita. Taray! Sino ka dyan? Kabila. Bakit hindi ka lang sa puso? Kasi doon ko siya nababalance. Okay, sino ka dyan? So, let's drink. Cannot. Let's have another toast. Lasing na ako. Arte mo, girl. Di ka pretty. Nasasana ko. Sila, let's have another shot, girl. Kuntian lang natin, girl, kasi baka malasing na talaga ako. Hindi matapos yung makeup natin. Grabe. Hindi kinaya. So, ano next? Sira-sira na yung ano ko. Nabili ko to sa Nichido. Konti na lang. Actually, ang dami kong makeup nung ano pa, ako pa asang birhen, char. Wala pa haraba. Sobrang dami kong makeup talaga. Sobrang dami kong makeup, mga brush. Tapos, nung ako'y nagkaanak na, napabayaan ko na aking sarili. Wala lahat ng mga makeup ko. As in. Mamaya tayo maglagay ng false lashes. Ang gagawin natin is eyeshadow. Wala akong pang eyeshadow na brush. Ito lang. Ang gagawin natin is medyo lang sa mata. Yung magaan lang sa mata. Pero bakit ganun? Hindi ko na pala maayos. Medyo smoky-smoky a little bit. Tapos maglagay tayo ng mga glitters para medyo pretty tingnan. Ay! Forgot the sabi ko sa inyo, lasing na ako eh. Hindi pa ako setting powder. Medyo mayabang pa ako ngayon, mamaya susupa na talaga ako. So, medyo smoky siya. Lagyan natin ng glitters dito. Para Latina, card. Later, mix natin yung magigit para medyo maayos naman. Sino ka dyan? Tapos, ilis natin yung dito. Saan yung brush ko? Kasi, kalat. Kasi baba ng mata, lagyan din natin.
Parang here. There. Parang look. Dito ako tapos sa ano ha, shadow ah. Kasi dito tayo. Mahirap guys. So, shot naman. I promise. Nakaya. So, kuntian lang natin guys. Hindi naman ako patayin. Tapos pala hindi na pala naka-record no. Patay talaga ako. Kasi tayo lang ng oras. One more shot. Ang tapang na talaga. Pag puro. Guys, nahihilo na ako. Come on. So, next guys, ano ba yung next ko? Good idea. So, this is not what I bought. Ganda. Ito na nga lang. Bili kasi ako sa ano, sa Fugalior ng Liquid Eyeliner. Ito kasi pinis ko ng makeup na binili. Pero ito hanap, set na lang. Wala, hindi ko na ma-shoot. No? Gugulatin na talaga ako. Kapit more. Oh, sino ka dyan? Parang pantay mata ko guys. No, hindi na pantay. Wala ka nga dyan. Wala, hindi talaga pantay. Ang ganda ng kabilang hindi. Hindi talaga pantay guys. Wala ka nga dyan. Shot na naman ako guys. Shot na naman tayo. Oh my god, sino ka dyan? Hindi pa tapos maganda na ako. Oh my god. Sorry. Sorry. Oh my god, super GG is. Guys, lasing na ako. Tingnan mo naman. Malahati na. Nainis pag sa ano ko tumataas. Okay, ano bang next? Ano bang gagawin ko? Ay, nalala ka. Para maganda ang ating mata. Diba? Pagandahin pa natin lalo. Ganda ka, girl. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Maganda to, girl, kasi hindi mo na siya kailangan naglagyan ng glue. Ang kailangan mo lang, ilagay mo lang siya na maayos. So, yung mata. So, let's start it with first. So, medyo basa man ang aking glue. Okay, natin. So, dyan. Hindi ko girl. Okay? Mahirap ako, God. Parang maganda lang ako para malasing. Anong silbi ng pagiging maganda pag lasing ka? Eh, bakit hindi ba pinakita? Kita? Girl, kita. Okay. Look, ka talaga sa lahat ng bagay, girl. Ah! Pares man. Sino ka dyan? Ganda ng eyes mo. O, pak, Latina.
Alam mo guys, medyo happy ako in a way na kahit ganito ako, single mom, I'm happy and satisfied with my life kasi kahit pa paano, naayos ko naman yung pagpapalaki ko sa anak ko, kasi na-provide ko naman yung needs niya. Noong una, super petty-petty ako sa sarili ko, girl. Kasi sobrang namang hirap naman talaga ng pinagdaanan ko. Kalain mo ba naman? Mag-isa ako pregnancy, ganun-ganon. Tapos, nung nanganak ako, nag-taxi ako, girl, napunta ko ospital. Kasi, mag-isa lang talaga ako. Ayoko namang istorbo ng ibang tao. Kasi, sarili ko namang problema yun. Ayoko, as much as possible, ayoko talaga yung nangaabala ako pag sarili kong kasalanan or magagawan ko naman ng lahat na nangyari sa buhay ko. Ayoko nang i-istorbo ng ibang tao. Kasi minsan, kailangan natin ibaba yung pride natin para mag-survive tayo sa buhay. Kasi na pride talaga akong tao, guys. Ayoko nang kinaaawaan ako. Kasi, yun na nga yung naramdaman ko buong buhay ko eh. Ano nasa yung takip nito, guys? Hala, yung amat. Saan ilagay? Saan ilagay ko yung anak ko? Pwede mo ba? Eh, ay, okay. Lagi sarap ako yung hanap. So, ayun na nga. Super, ano pa ako noon? Super nahirapan. Kasi, alam mo yung nanganganak ka, tapos wala kang murang support. Wala kang support sa pamilya mo. Tapos, yung tatay ng anak mo, hindi mo mahagilap. So, super sad talaga ako. Nanganak talaga ako, guys, as in. Ayoko umiyak. Ang ganda ng mata ko, no? Ano, as in, super hirap nung pinagdaanan ko sa ospital. Mag-isa lang ako, tapos yung anak ko nasa ICU, kasi, ano, iyak ako naiyak, tapos nalaman ko, kasi may pinagdadaanan yung tatay ng anak ko nung time na yun, hindi ko naman alam, niya may sinabi sa akin. Ngayon lang talaga siya bumawi-bawi. Mga panahon na yun, talagang, hirap-hirap ako guys, tapos, yung time na yun siguro, magulo yung utak niya, binlock niya ako, nanganganak ako, binlock niya ako. As in, kaya siguro si Raba, na sinabi ko sa kanya, nasa ospital na ako, ganito ganyan, eh wala nga akong pamilya, ako nga lang mag-isa doon. Nasinat ko, ganito ganyan, uy mga anak na ako, wala ka bang paramdam, ganito ganyan, binlock niya ako. Yung pala naman, hindi naman kasi sinabi sa akin na, pinagdadaanan ako ngayon, financial issue, ganito ganyan. Intindihan ko naman, kasi matured naman yung utak ko. Mula nung nag-anak ako, buntis ako, tanggap ko na yung mga pangyayari sa buhay, yun lang RT-RT sa gawin. Chat tayo, kasi naglagay na kami pala. Ayun, si Raba ayaw lumabas sa earth, ayun lumabas guys. Alam mo bang nag-10 cm na ako sa ospital? Tapos yung baby, nasa taas siya, kahit anong push ng doktor, ayaw niya bumaba, kahit anong IE sa akin, hindi makapa yung ano, nataas lang siya, ayaw niya lumabas. Ano nangyari sa akin ng ending, emergency CS, hiniwa ako sa chan, hindi talaga siya sa akin pa lumabas. Ayun, hirapan ako, tapos nasira yung aking magandang chan, yung mga party-arty ako mag-cookies, super sexy pa ako. Tapos, yun, sira pa nag-inarte, hindi na ako mapag-cookies, hindi na makapag-harbat ng kapangkar. Harbat naman, kasi lang, maarte lang talaga. Honestly guys, ako talaga yung problema, ang dami na talagang opportunity sa akin dumating. Ang daming like mga big time na apam talaga. Maarte kasi ako, maprinsipyo, gito ganyan. Ayoko yung gumamit ng tao para umangat. Gusto ko sarili kong sikap. Alam niyo ba guys, nung ano pa ako, receptionist pa ako. May isang apam, as in, ano siya, big time apam talaga siya guys. As in, ano siya, sa buong Pilipinas, siya yung nadala ng buong company dito ng international company. So, ayoko na ng pangalanan siya guys, kasi baka may asawa na siya ngayon someday. Papadala yun sa sa reception ng pagkain, kasi alam mo receptionist ako. Papadala ng nag-i-invite sa coffee. At saka guys, na-hospital ako isang beses. First time ko mag-panic attack guys, yung anxiety. Kasi nga napunta ako sa call center. Kasi nang after ko receptionist, nang-hire akong call center. First account ko ba naman is telco. Hindi na culture shock ako sa environment ng BPO. Sobrang hirap ng account na yun. Kasi most of the clients, oh my god, should I say, callers, mga irate. So ako naman first time sa BPO, na culture shock talaga ako guys. Hindi ko inamin, no? Culture shock talaga ako kasi nga, lagi na galit yung mga customer. Sabi ko dito pala sa call center, peste yung mga customer, laging galit. Alam mo, totoo pa lang kasi ko, I ain't gonna pay my bill. Puputa, alam mo. Sasagutin, no? I ain't gonna restore your service. Totoo talaga, no? First time kong mag-BPO, na-stress ako. Kasi, laging galit yung mga callers, guys. Tapos sabi, yung first call ko, naalala ko pa, yun talaga. First call ko. As in, ano pa, yung callers ko is matandang negra. Tapos siguro nasigaw sa akin, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Sabi ko si TL ko, TL, gusto ko na mag-resign. Hindi talaga ako para sa BPO. Kasi hindi mahina yung loob ko. Nagsasabi sa akin TL ko. Alam mo, lahat dito nag-start na hindi maayos, hindi magaling. Lahat yung nag-start na bobo. Sabi niya, ngayon, normal lang yung situation mo. Kung susuko ka dahil sa first call mo nahirapan ka, buong buhay mo loser ka. Kasi dyan pa lang, sumuko ka na. Paano na lang sa lahat ng mga pagdadaanan ng hirap sa buhay, susuko ka na lang lagi. Ay, na-challenge ako, girl. Pero hindi ako loser. Putang ina, hindi ako mag-resign. Ikaw nag-resign ako nun. Saan ako ngayon? Chat muna. Girl! Sobrang tapang.
Mas matapang pa sa pagmamahalan nyo. Kaya kayo paglaban. Ay, putang ina girl, natumba yung cellphone ko. Sabi ko sa'yo eh, yung ano ko hindi sturdy. Oh, pangit ang binilhan ko nitong ano ko. Ano tawag dito? Ring light? Lagyan ng tubig kasi sobrang tapang. Hindi ako kaya sobrang tapang, pero hindi naman niya ako kaya ipaglaban. Aray! Ay ba ganon? Alam mo guys, girls, ako kasi talaga, super sanay ako mag-isa. Kaya ko maging single for like, forever. Hindi naman kasi talaga ako sanay sa relationship. Ay, hindi pa pala natuloy yung kwento ko dun sa APAM. Ayan, dami kong kwento. So, ito na nga. So, dahil napunta ako sa call center at asa na ba ako? Saglit lang. Tapos na ako sa pilik mata. Ay, alam ko na sunod. Lipstick. Hindi pa ako nag-blush on ha. So, kwento muna tayo. Ito nga. Na-stress ako kasi nga napunta ako sa BPO. Tapos dumalaw lang ako dun sa dati ko pinagtrabahuan na receptionist ako. So dahil tapos na tayo, kasi nga medyo malaki yung ating yung airport. Tagay natin kasi ng tangin. Ang init talaga. Or di dahil sa alak ng ko. Lang, may aircon na, may electric pan pa. Ito mo, may aircon na, electric pan pa. Ay, init girl! Wait lang, matutumba yung aking hindi na ayos pagkalagay. So ito na nga, kwento muna tayo. Alam mo, super ganda talaga ng Wow, ito mo na, bumababa yung tete ko, tapos yung ko dito. Pwede natin ganyan, kasi bumababa talaga siya. So ito na nga, kwento na tayo. Kwento girl, wait lang, ako. Pagkakaya. Nagsisipon ako pag malamig masyado, pero dahil sa uminom ko ng alak, napawisan ako. Mas magurang na sa ilong ko, napapatangos ng ilong. So ito na nga, di ba? Hindi mo tapos-tapos yung kwento. So ito na nga. Dahil na-stress ako, dahil napot ako sa BPO. Nagkaroon ako ng anxiety. Yung time pa lang ngayon, 2000. Ano ba yung year na yun? 2016. So, day off ko, punta ako dun sa company na pinagtrabaho ko dati, parang building, kasi receptionist ako doon. Tapos, inisip ko yung mga katrabaho ko, nag-isip sa kanila. Pag-uwi ko, sumakay ako ng van, pauwi ng bahay. Hala, nasira yung biyahe ng manong driver kasi first time kong inatake ng anxiety, ng panic attack. Kasi akala ko, kasi pala siyang heart attack. Pag first time mo siyang atakihin, mapapagkamalan mo siya na inatak ka sa puso. Kasi maninigas yung katawan mo, mula binti, pataas. Tapos pagdating ko sa dibdib mo, parang yung puso mo, i-squeeze niya, hanggang sa manigas pati yung panga mo, ganito, ganyan. Akala ko hindi ko na gagawin yung kamay mo, manginginig, gano'n. Pati yung paa mo, hindi magalaw. Akala ko, inatake ko sa puso. Tapos nagdaglagan yung mga gamit ko. Buti na lang yung mga mga kasama ko sa van yun. Parang uso pa kasi yung UV Express ng time. So, mga kasama ko sa van, yung mga nag-opisina, yung mga ayos na tao, kaya tinig na yung mga gamit ko. Tapos, dinirection nila ako sa medical. Ay, Makati Med. Tapos, ang pera ko lang, hindi pa ako, kasi 1 month pa lang ako sa BPO, hindi pa yung HMO ko, wala pa akong card. So, yung pera ko noon, 2K lang. Tapos, yung bill ko sa Makati Med is mga 3 plus for 3 hours. Mahal. So, hindi ako makalabas sa ospital. Tinawagan ko lahat ng family friends, ganyan. Walang nag-response sa akin. Itong masugid kong mangliligaw na APAM, siya yung like parang hydropower company, international. Siya, medyo matanda siya sa akin. Pero siya yung parang kumbaga general manager sa buong Pilipinas. Sabi ng kasi nga lagi nag-invite sa akin ng coffee tapos nakakatawa kasi pumunta siya sa front desk. Pwede lang, may text lang, hindi lang siya ng cellphone, tapos in-explore niya yung cellphone niya. So nagkaroon kami ng contact. Noong time wala na akong choice kasi nga kailangan ko makalabas sa ospital. Neto siya, oy, I'm here at the hospital, I cannot go out, I don't have money right now. I'll pay you sa payday, gito ganyan. Binayaran ko yun ha, kasi ako ma-pride akong tao. So ayun, yung tahan niya ako, girl, kinancel lahat ng appointment. Ganyan kaganda, diba? PT. So ayun, kinancel lahat ng appointment ng APAM, lahat ng meetings, gito ganyan. So, yung tahan niya ako. Binayaran mo na ako, sige, I can handle, gito ganyan. I'll pay you at the payday. Sabi, hindi, ihatid ko sa kaya, ihatid ko sa inyo. Hindi, ihatid na lang ako sa bus station, gito ganyan. Sabi niya, you know what, I canceled all my meetings just for you, just to came here, gito ganyan. Ingat mo yung minum ka ng gamot, gito. Super caring, ganyan pa ako. Alam mo na wala lang talaga communication namin. Nag-Qatar ako kasi nga ako tipo ng tao pride na tao. So ayun. Nagpunta akong Qatar, nawala yung cellphone ko, nawala ng communication. Nagtampo siya sa akin kasi nagpaalam siya, nagpuntang Europe for parang lahat ng general manager conference sa Europe. Sabi niya, I'll be back, gusto mong pasalubong, dito ganyan. Uy, binayaran ko yun ha. Nakakatawa kasi binayaran ko yun. Sabi ko sa kanya, I'll pay it back on my payday. Sabi niya, pumili tayo sa may Coffee Bean, gito ganyan. Malapit lang sa condo ko, gito ganyan. Pumunta ako, ang lola mo, ganda-ganda, na late pa, girl. Sobrang tagal niya nagantay sa Coffee Bean, mga 2 hours. Uwi na siya sa condo niya. Sorry, nasiraan ako ng taxi, gito. Car. Lang yun, Emmy lang yun, nag-commute lang talaga ako, traffic lang talaga.
Ano, sabi niya, I already went home, dito ganyan, kasi ang tagal ko nag-antay sa Coffee Bean, 2 hours. You can drop by at my condo, dito ganyan. Ang ina girl, takot ako kasi drop by sa condo, maya, imehen ako noon eh. Pero syempre, akong pride ko girl, hindi ako siya bayaran kasi yung pride akong tao. O sige, dadaan ko na lang yung bayad dyan. Makit ka na lang sa condo, kasi nga nasabihan ko na yung lobby. Makita ko girl, baka nakilabutan ako. Kasi, pagbukas ko ng pintuan, beso-beso, hindi naman ako sanay, ganun pala sila. Beso-beso pala. Ganun. Eh, ang apa mo balbun. Tangan, tayo yung balahibo ko. Sabi niya, ay, ano, come in. Nagulat ako, ang daming fudang, ang daming pagkain sa mesa. Naghanda ng pagkain. Pinag-serve pa ako. Sabi ko, no, I'll help you, let me serve you. Diba? CEO. General manager siya sa isang malaking company sa Pilipinas. Pinagsilbihan ako. Diba? Pretty. So, ayun, kwento-kwento siya sa akin, buhay niya, ganyan. So, natouch ako kasi, sino lang ba ako, diba? Ordinaryong tao. Tapos, i-share yung personal life, personal problem, like, mga ninakit niya sa buhay sa akin. Tapos sabi niya, pag may time, mag-Tagaytay, ride tayo. Kasi meron siyang big bike. Tinur niya ako sa condo niya, girl, pati, mga cars niya. Diba? Tapos sabi niya, mag-ride tayo sa, Tagaytay, mahilig ako ganito, ganyan. Hindi ko, sige, pag may time. Eh, alam mo naman, Marte, hindi ko siya pinagbigyan, girl. Takot ako, baka ma-chorba ako. Dati kasi takot ako sa chorba, kasi nga, first boyfriend ko, hindi maganda yung experience ko, kaya naging talaga ako sa, nagkumahog lang talaga ako nung maging maglapit na mag-mini-post. Mini-post, lapit na mag-30, ganon. Ay, kailangan na magkaanak. Ayan, tuloy. Na ako, na Batangas, car. So, ayun na nga. So, pumunta ako. Half of that. Kasi hindi ko siya, sabi niya, oy, kasi pumunta ka dito, nag-taxi ka, Tinanggap niya, ayoko kasi talagang, ayoko hindi ko siya bayaran. Sabi niya, pa, binigyan ko yung bayad, yung buong binayad niya sa tapos binigyan niya ako ng kalahati. Sabi ko, pan-taxi mo pa uwi. Diba, super generous. Hindi ko na patanggihan. Tapos, sabi niya, mag-Europe lang ako, babalik ako. Nung gusto ko sa lubong. Tapos biglang wala nang akong reply. Kaya, after many years, nagkita kami, taas ilan niya sa akin, pabalik-balik ka hindi ka nagsabi na bigla ka mawawala, ginos mo. Ganun ako dati, ganun karma ako. Ilang afam na ginos ko, girl, like, seryoso sa akin. Kasi nga, mano nga kasi ako, mga prinsipyo, isa pamit. Marami, as in, meron pa akong isang ako na saksa ng gwapo, girl, parang si Papa Jesus. Diba? Ngayon, yun, super in love siya sa akin, tapos bigla akong ginos. Kaya siguro, tanggap ko na ng ginos ko, na karma ako. As in, sabi niya, alam mo ba, nagkaroon na siya ng asawa, kasi nga after ko, sobrang na-broken heart siya, sabi niya, kaya ayaw ko ma-attach sa long distance kasi makapagpun ako. Yun lang ginawa mo sa akin. Tapos nung nagkaroon na siya ng fiancé, taga-Cloban, sabi niya, that's supposed to be you. Sabi ko, okay lang yan, at least you already find the right person. Ngayon, asawa niya na ngayon, nakasalan niya talaga. Kasi nga, nung kami pa yung nag-chat, nag-aayos na siya ng papeles talaga na Pilipinas. Kasi bigla akong ginos. Kasi nakalala ko pa yung taray ni Raba. Kaya tuloy ko na siyang ginos. Tapos sabi niya, nung kinasal na siya, sabi niya sa akin, that's supposed to be you. Sabi ko, no problem, I'm happy for you. Sabi ko, you deserve the right person who will love you. Sorry. Ay, sorry. Hindi pa tayo tapos mag-makeup, girl. Pero kwento na tayo. Ano ba nasa tayo next? Blush on muna tayo. Ano ang blush? Kasi yung blush. Narado ko na yung Kasi nga, kaya ako kwento ng kwento kasi tatagay na naman ako. Hindi pala ako nag-setting powder, diba? Tanga-tanga. My setting powder is from La Mela. Ay, mag-focus man. Okay, wag. I don't care at all. What time is it? It's 9. Lapit na mag-10. So, mag-setting powder tayo kasi kailangan. Pero ano place? Actually ko yun. Na-appreciate ko na yun yung buhay. Kasi nga, parang nasasabi ko na after all what I have been through sa lahat ng struggle, pinagdaanan ko, na-survive ko, lumalayo pa, pero feeling ko, malayo-layo na rin yung naabot ko sa, kasi, di ba, yung mga pinagdaanan kong hirap noon, kasi talagang sobrang hirap, ultimo pamasahe ko, araw-araw, struggles ko, kasi unahin ko yung pangangailangan ni Raba Araw-araw ako nang hirap ng pamasahe sa katrabaho ko, guys. Sobrang nakakaawa ako noon. Naaawa ako pati sa sarili ko. Tapos ngayon, nag-reach out na yung tatay ni Raba. As in, grateful ako. Hindi naman ako galit sa kanya. Kasi thankful naman ako sa kanya. Kasi dumating si Raba sa buhay ko. Ngayon, na-appreciate ko na. Hindi ko na siya naaway. Kasi nga, alam niya na yung responsibilities. Alam naman ako talaga niya. Alam naman niya. Kaso lang. Dahil nga daw pinagdadaanan siya, I'm giving him a benefits of the doubt. Kasi ako naman yung tipong tao na bibigay talaga ng benefits of the doubt. Kasi I know how to be in a situation na walang-wala ka. Diba nga? Kasi nga galing nga ako sa hirap. Mahirap pa rin naman ako ngayon. Hindi pa ako mayaman. Pero medyo kumikita
nagtitiwala lang ako ng kaya kong i-provide yung needs ng anak ko, ganyan. So, yun lang. Medyo thankful naman ako sa situation ko ngayon sa buhay. Kung hindi ako well off, hindi ako kagaya na marami dyan, na pera. Pero thankful naman ako sa situation na meron ako ngayon. Kasi, I can provide my son's needs. Tapos, ngayon, nag-support na yung tatay ni Raba, nakakatulong na sa needs. Marami akong responsibilities, girl. Dami kong bayarin, like bahay ko, bills. Kasi hindi pwedeng walang aircon yung anak ko. Hindi pwedeng walang aircon yan. Kasi, nagka-pneumonia yan sa ospital. Ang kaba ko talaga nung nagka-pneumonia yan. So, super, nagpas kaluluwa nung nagka-pneumonia yan. As in, hirap na hirap ako nung nagka-pneumonia yan, girl. Kasi, syempre, bilang nanay, mas kasi makita yung anak ko nakatubo, ang daming tubo, ang daming gamot, di ba? So, hindi pwedeng walang aircon sa panahon ngayon, sobrang init, summer. Kaya, hindi pwedeng walang aircon. Kaya, alawa na, lahat ng buhay na hindi ko naranasan noon, ngayon lang ako nagkaanak, di ba? It's my first baby. Hindi ko alam kung masusundan pa kasi parang wala na akong plano mag-ano. Pero lang, meron akong ka-eme, kaso lang, ayoko nga kasi yung may nag-update ako. Ayoko nag-i-expect kasi pag ako nag-expect, expect na din na gusto ko mag-report kasi time to time na ganyan. Paranoid kasi ako. Kaya ayoko na i-inlove kasi pag ako na-inlove, grabe. And then sabi ko sa kanya, ay, huwag mo ko sa APAM, huwag mo ko i-force na mag-message kasi pag ako nag-expect na sa'yo, baka hindi mo din gugustuhin. Nilayo ko yung, every time na may in-love na ako, nilayo yung loob ko. Kasi natatakot ako na lahat ng experience ko na na-in-love ako, lumalayo sa akin. Kaya, ginagawa ko, pag alam ko na may in-love ako na yung pusong gumagawa ng pan, parang may bagay sa akin ng kanta, I'm way too good at goodbye. Kasi, if I feel that na I feel something deeper for that person, ako na yung kusang lumalayo kasi ayoko na yung maranasan yung nag-i-expect ka na ganito yan, update, tapos yung tao naman pala, wala naman palang ganung feeling para sa'yo. Kaya parang kumbaga ako na yung kusang lumalayo. So yung tao ngayon nagtatampo sa akin. Ganyan. Hindi siya nag-respond sa akin pag nag-message na lang ako. Sabi ko kasi sa kanya, ayoko nang mag-expect. Because I already been through a lot. Sabi ko sa kanya, tanggap ko naman na yung situation. Sinabi ko sa kanya yung situation ko. Like, ako, ganito yung tanggap niya, ganito. Sabi niya, you're pushing me away. Diba? Like, it's okay. Maybe I'm not the right person for you. Ayan naman ako. Kasi ako, strong, independent woman. Taray, diba? Hindi sa ganun. Takot lang ako. Duwag ako. Kasi sa lahat ng mga pinagdaanan kong hirap, diba? First boyfriend ko, like, yung maganda yung experience. Ala, hindi pa ako nagtagay. Magtagay. Sa lahat ng experience ko talaga, siguro, hindi ako maswerte sa love life. Yun yung hindi ako maswerte kasi na first boyfriend ko, hindi siya office mate kasi hindi naman office janitress. I was just janitress that time. Namit ko yun si Ivan. Girl! That time, gwapong-gwapo ako sa kanya, sa paningin ko. Mga bata pa kasi kami nun, like mga 21, ganun. Sobrang pagkamartir, as in, tanga-tanga. Tagay. Sabi ko sa inyo, sobrang tanga-tanga. Magkasahod ako. Yung ikakain ko na lang. Pupuntahan ko pa siya. Bibili ko siya ng pagkain. Sa trabaho niya. May break time ako. Pa-order ako ng pagkain niya. Alam mo na, sugar mommy. Magkaedad lang kami. Pero parang ako sugar mommy. Diba? Kasi nga, lahat, gano'n naman talaga siguro ako. Hindi ko alam hanggang ngayon. Pati sa tatay ni Rafa, gano'n ako. Kasi pag ako kasi na-in-love, hindi na. Pero alam mo, yung before ko na may tatay ni Rafa, sinabi ko sa kanya lahat yung experiences ko. Hindi ito ganyan, yung ex ko, ganyan, sa love life. Pero, sabi ko sana wag ako saktan. Hindi naman say perfect ang buhay. Hindi lahat ng gusto mo, umaayon sa mga gusto mo mangyari. So, nare-raise ko na lang yung siya lately. Kasi nga, ano bang choice mo? You have to accept kasi parang hindi ka naman bitter sa buhay. Diba? Ano ba to? Sa kalasing ba to? Ba yan? Hindi ko
nag-blush on eh. Asan yung blush on ko? Di pa nga ako nag-picture taking. Mag-picture taking pa ako, sayang naman yung ganda ko dito. Puro kwento naman tayo. Saan yung blush on ko? Hindi ko alam. Ang tanga ko. Lagi naman. Hindi ko alam saan yung blush ko. Bakit ako blush ko? Hindi ko alam saan yung ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Sing talaga ako, girl. Patay talaga ako neto. Suka ako. 1 hour na yung video ko. Buti hindi pa sumuko. Mag-i-edit na naman ako neto. Hihilo na ako. Oh my god. Ganda mo ba ako? Parang bakla. Wait, look like ugly. Hindi ba Latina? You are so beautiful. I want to lose control. You are my heart and soul. When you take me in your arms, you. A few moments later. May ilaw? Guys. Sorry guys, namatay yung vlog ko kasi nalasing na. Nalobat. Ang anak ko guys, makulit guys. Patayin ko yung ilaw. Ay, yung ilaw guys. Huwag ka magtarang ng hapa, nahihilo ako. Ano ako guys, magtanggal lang ng makeup. Tagal lang makeup guys. Ano yung nagaya ko? Nagaya ko ng ano. Ito, contact lens. Aba, nahilo ako. Aba! Sit down! Come here, girl, come here. Ay, suka ako, puta. Aray. Get down! Get up! Get up! Ayan, ano din na? Hindi pa ako nag-picture. So, magtanggal na ako ng ano. Puntak. Te? Ano yung salamin, te? Magtanggal ako ng puntak. Behave! Ano ba? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
electric pan. Tapos mo sa'yo. Kaya mo kung ayaw mo. Odi. Yes. Yes, mami. Love, mami. Ayaw ka lang. Love. Ayaw ka lang. Love, mami, love. Yes, mami. Yes, mami. Tama! Huwag ka mag-gunte. Huwag pala talaga. Tama! Huwag ka nakalo. Nahihilo ako. Huwag ka natalon. Huwag patalon si Raban. Nahihilo ako. Raban! So guys, it's 10:28. 10:28 in the evening. Mating na ako guys. Aba, huwag ka magulo. Tulog na ako guys. Tulog na ako. Ayun yung ilaw ah. Bye bye.